So, ibig sabihin, sir, bukod dito sa anak yun na si Cheryl, meron pa pala kayong isang anak doon sa Singapore. Meron pa po, sir. Oo. Ano yung nangyari sa kanya doon? Wala pa naman po kami nababalita na nangyari sa kanya, sir, kundi yung nag-recruit po sa kanyang nagsabi na hinuli daw po siya ng ng pulis kasi po inuutosan po siya ng yung amo niya na nag-ano yata ng kasi may chef po yung amo niya doon sa mall yata. Ispa yata yung sinabi niya. Parang sideline po daw niya yon. Hinuli daw po siya ng ng MOM po ba yon? Yun naman lang pang huling nalaman namin yun. Ngayon, hinihingi ko po yung yung number po na pwede namin kontakin yung anak ko at saka yung agency na nag-recruit sa kanya, nagpapasok sa kanya. Ay ayaw naman pong ibigay. Kahit po si Cheryl, yung anak ko na nandun ngayon sa home, tinatawagan po niya yung nag-recruit po sa kanila. Nakikipag-away naman na po. Isang agency lang ba, sir, ng recruit? Anong agency po? Magkaiba po sila ng agency, sir. Yung isa, yung kay Cheryl, Julie po yata na ang pangalan ng agency nila. Tapos yung isa naman po, Smart. Sa Manila din po? Hindi po sa Singapore na po yun. Singapore. Parang direct po kasi yung kanila doon, sir. Ano yung trabaho nila doon? Domestic helper pareho? Opo. Pero nung una na linudan po yata nung anak ko na si Cheryl yung si Lynn, yung isang anak ko doon para lang makatawag dito sa amin. Nagsumbong man din sa amin noon na sabi niya nahihirapan man ako dito pang, sabi niya kasi hindi maganda yung yung trato nila sa akin, pati mga anak niya, ang babastos nila, sabi niya. Yung si Lynn? Opo. Ang gusto ko ibalik na lang nila ako sa agency, sabi niya. Pumunta naman daw po sila ng agency, pero yun ang last na namin sa kanya, communication namin. What about si kuya, si Cheryl, ano ba yung naikwento niya doon sa inyo? Yun po, nung sa ikalawa pong amo niya, sobra daw pang bagsik. Lahat po, at hindi na pinapatulog, tapos ang pinapatrabaho po siya, bali halos hindi na daw pinapatulog. Tapos yung ganun din po yung mga anak niya. Ang ginagawa po sa kanya, pagkatapos na ng trabaho, kinukulong po, tapos ang binibigay na pagkain yung mga tira-tira rin ng mga panis. Nung inutusan daw po siya ng magplansa, bunganga daw ng bunganga yung yung amo niya, siyempre hindi naman marunong sumagot yung anak ko at mababait na naman sila siguro nainis po yung amo, hinablot daw yung plansa na ginagamit yung anak kong ganyan, tapos ginano dito sa braso niya, sa kamay daw. Ngayon ang ginawa po niya, tumakbo na lang daw po siya na bumaba, nasa kwan daw siya, fifth floor yata. Tumakbo na pa, nung nakita niya na medyo naka-open po yung yung pintuan, sinabayan na pong tumakbo. Ayun, may nakakita po sa kanya na Pilipina yata doon. Yun pang tumulong sa kanya na itinakbo sa home. Kaya doon po siya nakaligtas doon.